magdadagdag tayo ngayon ng coolant sa ating sniper. At mayroon na siyang tinakbo na 18,000. Bali nasa 1 year and 3 months na sa akin tong unit. At fresh na fresh pa rin. Ito yung idadagdag natin sa ating coolant. Eco-cool siya. Namimila ko kung ano yung pipiliin kong gagamitin. Yung Kobe at saka Eco-cool. So halos parehas lang naman sila. Yung iba nga gumagamit sila ng distilled water yung mga nagre-racing. Kasi bawal ito ginagamit sa mga pangkarera kasi pag may nag-leak dun sa mga radiator ng mga madulas kasi to kasi mayroong para siyang oil. Kaya yun, pinagbabawal, kaya distilled water yung ginagamit. Maraming mga paraan kung paano dagdagan ng coolant yung ating motorcycle. Yung iba gumagamit ng maliit na bottle tapos nilagyan nila ng fuel hose dito para idudukot dun sa kanyang radiator cover. Ay dun sa kanyang engine cover. Papakita ko sa inyo. Dito. So yung takip niya, dudukutin na lang nila dito sa ilalim. Dito, may butas kasi dito. Pwede mong dukutin na ganyan pag maliit yung kamay mo. Dito sa ilalim. Dukutin mong ganyan matatanggal mo na. Kaso yun lang pag nahulugan ng mga buhangin. Kasi asahan nating marumi yung nasa loob nito. Marami siyang mga buhangin. Pasensya na pala dito sa quality ng ating video. Makikita nyo yan against the light kasi yan. Kasi low quality lang yung ating cellphone. So hanggang diskarte na gagawin natin, tatanggalin natin tong kanyang side cover. Tapos yung kanyang engine cover para ma-access natin yung kanyang coolant reservoir o kaya reservoir. Hindi ko alam kung ano yung correct term. May mga malilit na lock niyan pag natanggal yan, wala na. Kalog na yung bearings nyo. So yun, napaka-importante yun mga DIY, yung matutunan nyo kung paano tanggalin yung side cover. Kasi pag puro remedyo lang, doon lang sa ilalim dudukutin nyo yung coolant. Mas maganda na lang yung pag-aralan nyo kung paano siya tanggalin yung mga lock nito. Kasi paano na kung magpapalit ka ng spark plug o kaya mayroong emergency na magagalaw sa loob o kaya yung basta kung nagkaberya dun sa loob paano yun, hindi nyo alam babaklasin to. So yun, papakita ko sa inyo. Unang-una syempre kailangan nyo ng Allen wrench para pangbaklas sa mga Allen bolt. Karamihan kasi ng mga modelo na motorcycle ngayon mga Allen bolt na yung mga ginagamit. So ito, yung mga tornilyo nitong apat dito sa engine cover. Gumamit ako ng yung size na ginamit ko na Allen. Ito yung bibilhin nyo mga ka-DIY. 4mm siya. Allen wrench na 4mm para dun sa apat na bolt dun sa engine cover. So ito, tinanggal ko na to. Then dito naman sa side cover, kailangan yung tanggalin yung Allen bolt dito. Dito sa part na pagtanggal dito sa side fairing niya mag-aalanganin ka kasi parang mabibitak siya kaya matatanggal yung mga lock. Pero talagang may kahirapan kasi lalo na pagbago yung ating motorcycle kasi may fit pa yung mga lock nito. Ito, hatakan nyo pahila habang nakapress ito. I-press nyo lang yan kasi meron siyang lock na ganyan nakakawit. May lock siya dyan. So yan, papakita ko sa inyo. Noong una kong pagbaklas ito kinakabahan ako para kasing mapuputol. Pero noon pinag-aralan ko. Marami naman mga tutorial kung paano baklasin. Pero itong sa atin talagang ipapakita natin. Nape-press lang natin siya. Habang naka-press, hatakan nyo. Huwag nyo biglang hatakin yung pwersa nyo nandito. Dito lahat. Tapos ito alalay lang sa paghatak. Ganyan yun. Tanggal na yung isa. Ito yung sinasabi kong lock sa inyo. Oo, yan siya. So, natanggal na. Sunod na natin yung iba. Uy, dahan lang. Yun, Bali, tatlo yung kanyang, lock. Doon tapatan yun kung saan siya, kung saan nyo makikita yung kanyang lock. Silipin nyo, kaya tansyado nyo naman. Basta yan. Tatlo yan. Tansyahin nyo na lang kung saan nyo ipipress. Then, dito sa ilalim, yan, hahatakin natin yan pag ganyan. So, yan, basic na lang yan. Dito may kahirapan siyang hilahin, pero talagang pahila yung niya. Pahatak yung pagtanggal dito. Kasi hindi nyo siya may aabante na ganyan kung matigas dito. So, dito, huwag kayong mag-alala. Lock nito hindi dito madaling mabali. Talagang pahila lang siya. Pero sa inyo lang, hawakan nyo dito sa ilalim. Tapos dito, sa side. Kasi dito yung lock niya para hindi siya mapwersa. Tanggal no? May makulit.
Talagang maingay dito kasi maraming naglalaro. Yun. Tanggal na. Basta yung hatak nyo pag ganun lang. Huwag yung hatakin na ganyan. Hatak nyo pag ganun. So yan, papakita ko sa inyo yung lock. At merong ano dito, connector ng signal light na kailangan nating tanggalin, siyempre. Yung pagtanggal ng connector ito, madali lang naman to. Basic na lang yan. Oh, yun oh, tanggal na. Yun lang, napakasimple. At saka pala mga DIY, merong issue si sniper na ano. Maganit yung tunog niya dito pag tumatakbo tayo. Dito yun, dito sa signal light. Ano yan, gumagalaw yan. So, ang ginawa ko, lagyan ko na siya ng sapin na rubber dun. Yun, ganun lang gawin nyo. Kasi, total, natanggal nyo naman na yung side cover. I-repair nyo na rin ito. Lagyan nyo ng mga rubber dito. Pero kung hindi umiingay yung ganito nyo, huwag nyo na lang galawin. Dito karamihan, mayroong napuputulan ng mga lock dito sa side cover. Dito banda. So, yun. Ganun ang ginagawa nila. Pahila kasi, imbis na paabante yung tulak mo na ganyan. Hindi eh. Pahila naman na ganun. Kaya yun, natatanggal yun, napuputol. Yung lock niya, ganito lang yan, oh. Ganyan siya. Sa bagay, pag naputol yan, meron namang remedyo dyan. May nabibiling, ano, plastic na parang rivet, plastic rivet, yata tawag dun. So, ganun lang. Magbabaklas rin lang kayo ng fairings at magdadagdag kayo ng coolant. Sabay nyo na rin, ano, palitan yung inyong throttle cable. Itong sa atin, hindi pa natin papalitan ng throttle cable kasi okay pa siya. So, meron akong ginawa dyan para tumagal yung kanyang, ano, buhay yung throttle cable at yung clutch cable. Nasa tutorial natin yun kung paano yung ginawa natin doon. So, 18K Udo yung ating motorcycle eh. Hindi pa tayo nagpalit ng kahit ano, all stock. Itong coolant natin eh, ano, kunti lang yung nabawas. Pero dadagdagan na natin para ano, kampante yung ating isip. Wala tayong inaalala. Itong sa akin, tatanggalin ko tong ano niya. Itong dito sa kabila ng ano, babaklasin ko dito sa kabila ng engine cover. Kasi itong ating ano, pagsasalinan, eh, ito lang yung gamit natin. So, ayan mga DIY, ito yung gagamitin natin pang refill sa ating coolant. Tapos sinangkalan natin ng Phillips screw. Ito naman yung diskarte ko. Kanya-kanyang diskarte naman na yan eh. At ito, tatabi lang natin yan. Ganyan. Nasa nyo kung ano, kung ganito, pwede nyo namang putulin yan. Yeah, joke lang. Pag pinutol yan, wala na. Ganyan lang, napakasimple lang paglalagay ng coolant. Wala nang maraming ano, sat-sat pa. So, sasalinan na natin. I don't like your steps. So, yun, nalagyan na natin. Kunti lang yun nilagay natin. Hanggang sa umabot siya dun sa full. Okay na yun, full. Basta wag niyong pupunuin pag pinuno niyo yan. Baka magka-problema pa. Baka iluwa niya yung ibang mga coolant dyan. Maglalabasan kahit saan-saan na yan.